Okay, so ayan, ito ang plate number 3 natin. And hahatiin natin itong plate natin sa dalawa. Kasi ito, ilalagay natin siya dito sa left part. And ito naman, ilalagay naman natin siya dito sa part na to. So, para mahatiin natin, since hindi ito exact ang pagkakahati, ang gawin natin is mag-create tayo ng rectangular or diagonal lines. So, gawa tayo ng diagonal lines galing dito hanggang dun. Ang problema natin is hindi aabot dun sa dulo. So, kailangan natin ng mas mahabang pangsulat. Okay, so kung wala kayong mas mahaba, pwede kayong kumuha ng papel. Ayan. And i-fold nyo siya para mas humaba. Ganyan. So, wala kasi ako. Ito na lang. So, may extra ako dito na mahaba. So, kailangan kasi is makonect natin itong corner na to. Yan. At saka yung corner dito. So, pagkokonektahin natin yung dalawang yan. Siya dyan at dito. Para mahanap natin yung gitna. Gamitan ng lapis para may X natin siya. Kasi ang intersection ng dalawang yan is yung center ng ating plate space, nung drawing space natin. Ayan. Nakita nyo, nagkaroon dito ng intersection. Okay, so wait lang. Ayusin natin. Hindi siya masyadong accurate. So, kasama ang accuracy sa i-check natin dyan. Then, kung titingnan nyo, yung intersection niya, di ba nandito yung isa? Ayan, ito yan. Yan, yung intersection na yan, pag ginuhitan natin ng vertical line, yan na yung magiging gitna natin. Yan. Then, guhitan din natin siya dito ng pahiga. Yan, tingnan nyo ang technique ko. Di ba meron tayong guideline dito? Ilalagay ko to dito. Tapos ito naman na isang triangle. Dito naman. Papaganyan. Para 90 degrees siya lahat. Ayan o. Ayan. Dito naman guguhitan natin pa ganyan. Yan. So, makukuha din natin ito. Dito sa part na to. Then, saka na lang natin siya pwedeng i-extend para makuha din natin yung isometry niya dito. So, meron tayong isang part dito at isang part dito. So, yan na yung magiging guidelines natin. So, kunin natin yung drawing natin. Simulan natin siya. Di ba yung intersection natin is nandito sa part na yan. Simulan natin siya mula dito hanggang dito. So, itong point na to, this is 1.5 cm. So, galing sa gitna, mag-measure tayo ng 1.5 cm papaganyan. So, galing sa gitna, we will measure 1.5. Di ba yan? Tapos measure tayo ng 1.5 kalahati. Dito sa part na yan. Tapos, idodrawing natin itong patayo na to. So, since 4 cm yan, at nahati yan sa dalawa, therefore, itong kalahati, this is 2 cm, and this is 2 cm ulit. So, galing dito sa point na to,
So, dodrawing tayo ng vertical line. Yan. Then, i-measure natin yung 2 cm. We need to measure itong 2 cm na to. So, 2 cm pataas. 1, 2. Dito pala. 1, 2. Dito rin siya. Yan. The rest, pwede nyo nang erasein. Para hindi na makalito. Yan. Sunod. Ito muna, pataas. So that is 5 cm at ang angle dito is 135. So galing sa patayo, kung ito yung patayo, ayan, gawa tayo dito ng cross. Ayan. Tapos magme-measure tayo ng 135. So 0, 130, ang 135 is nandito. Ayan, andyan ang 135. So i-connect natin siya mula dito hanggang dun. Pero bibilangin natin ng 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5 hanggang sa 6. Diyan. Okay, so ito na siya. Yan na yan. And then horizontal 5.5 pa ganyan. Kunin yung patayo natin. And then itong horizontal. Mag-drawing ng horizontal pa ganyan. Sukatan ng 5.5 cm. Bilang tayo. 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5.5. Hanggang dito sa point na yan. Next, bababa siya ng, ayan o, may distance ito ng 2 cm. So, therefore, ito, ibababa natin siya ng 2 cm. Bilang tayo, 2 cm. 1, 2, hanggang dito sa point na to. Ayan, dyan sa point na yan. Tapos, gaganon ulit siya. Papunta dito. Another 2 cm na papunta dyan. So, therefore, kunin ulit ito. Ay, di naabot. Doon natin sa taas. Kung di naabot. Ayan. 2 cm. 1, 2. Yung dyan. Then, bababa siya ulit ng 2 cm. Bilangin natin. 1, 2. Dyan. Dito, sa point na to. Tapos pupunta ulit dito, 2 cm. cm 1, 2. Ayan. Tapos bababa ulit 2 cm. Bilangin 2 cm 1, 2. Dyan. Then papaganyan ng 6 cm.
Ito yan, this is 6 cm papunta doon. So, galing dito, kailangan natin mag-draw ng horizontal. Papaganyan. Yan. Dapat daw this is 6 cm. 6. Ayan yung 6. Hanggang sa 0 yan. Dito yan. Yan. Intersection dyan. Yan ang 6. Tapos bababa ng 3. Okay. So, papababain pala natin ito. Measure tayo ng 3. 1, 2, 3 hanggang dito. Hanggang dyan, sa point na yan. So, tandaan nyo yung mga points na yan ha, yung mga ginagawa natin. And then ito, hindi natin alam, walang measure. So, wag na muna yan, dito tayo sa kabila. Sa 2 cm na to, nagkaroon siya ng angle na 120. So, therefore, ito, from here, gawin ulit natin siya ng cross. Gawin ulit natin siya ng 120 na angle papunta dyan. Kunin yung protractor. Ayan. So, isukat, itama yung protractor. Then, hanapin yung 120. 0. Ayan, andito ang galing pala dito sa vertical. Ang 120 niya is paganyan. Dito sa vertical. So, therefore, galing tayo sa vertical. Papaganyan. Ayan. 0. Ang 120 is nandito sa loob. Ang katumbas niyan is 60. Ayan. Ito. Tsaka yun. Kukonek natin sila. Ilang centimeter yon? 5. So, measure ulit tayo ng 5 galing dito. 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang dito lang. Hindi ito. Mali yan. Erase na natin yan. Yan yung ginamit natin for angle. Hanggang dito lang. Sa part na yan. And then, horizontal ng 1.5. Isang vertical. Isang horizontal. Ayan. Then from that intersection, bilang tayo ng 1.5. 1.5 dyan. Then tataas siya ng 1 cm, 1 cm, 1 cm. Tataas siya ng 1 cm. Ayan o, 1 cm yan. Tapos dito, uusog ulit ng 1 cm. Ayan, isakto ko na para mag 1 cm na lang tayo dito. Tapos bababa siya ulit ng 1 cm. I-erase na lang natin ito para hindi nakakalito. Ito na yon. And then, usog dito ng 4. Bilang lang tayo dito ng 4. O, bilang 4.
1, 2, 3, 4. Hanggang dito. Then saka natin i-connect itong dalawa kasi wala itong exact measure. So, yan na. Yan na yung ating plate na naaan dito. Now, para hindi kayo malito, yung iba na guidelines, pwede nyo na siyang i-erase. Pero wag masyado nang madiin. Kasi baka masira pa yung plate natin. Konting erase lang. Mawala lang yung mga sobra-sobra. Hindi naman kailangan na totally i-erase yung mga guidelines natin. Kasi guidelines nga sila. So, ayan. After that, pwede nyo na siyang i-unipin. Pwede na natin itong i-unipin. Kung titingnan nyo, ito at ito, they are exactly parehas na parehas yan. Kasi naka 1:1 yung scale natin. Kung ano yung scale dito, yun din yung scale dito. Okay? So, unipin na natin. Gamit tayo ng 0.5 for tracing yung mga yan. Ingat lang kayo kasi baka sumobra yung ano nyo ng unipin. Yan, unipin na tayo. So, lahat muna ng vertical. May vertical dyan. Ito, may vertical dito. Ito, may vertical. Sa paggamit ng unipin at ruler, make sure na ang hawak nyo sa ruler hindi gagalaw. Kasi baka gumalaw yung ruler, sumobra yung unipin nyo. Ayan. O kaya tumagos yung unipin. Sa paggamit naman ng unipin, huwag masyadong madiin. Ayan. Kasi lalabas naman yung ink nyan kahit hindi madiin. Then, yung horizontals naman, unahin na natin itong horizontal na to. Ito pa. Kung mayroon naman na kayong ano, kahit wag na kayo nung guide, ito na lang. Ayan. Ito pa, may horizontal dito. Dito. In case na maliit yung ruler, wala namang problema. Aabutin pa rin naman yan ng mga ruler na binili nyo. Ayan, ito pa. Then, ito, connect na natin. Tapos, ito. Tapos, ito, connect na rin natin. Ayan. So, ayan na. Check. Kung parehas, ayan, naka 1:1 scale kasi tayo. Kaya parehas yung magagawa natin. And then, ang next is ilagay na natin yung mga dimension. So, gamit yung 0.2, unahin na natin ito nandito sa taas. I-offset na lang natin siya ng mga 1 cm. 0.2 na yan. 0.2. Yan. Yan. Medyo maliit na yan.
Gamit tayo nito para naka-vertical talaga. Ayan. So, ito, this is 5.5 cm. Then, lagyan na lang natin ng horizontal o pa ganyan. Pwede yung arrow, pwedeng ganito na X. Pero much better if arrow na lang ang gawin natin. Huwag na yung X. O kaya, sige yung X na lang. Indicating na hanggang dyan lang. Ang sunod, ito naman na mga horizontal na to. Gawin natin siya. Much better kung ito hindi nyo ididikit. Yan, ito kasi nadikit ko. So, hindi nyo na idikit para indicating na hanggang dyan yung dimension natin. Dyan sa part na yan. Huwag nyo nang ididikit sa mismong drawing natin. Then, this is ito meron pa dito. Wait, nalis yung tape. Always secure your drawing plate para hindi siya galaw ng galaw. Yan. Then, sulatan na natin ng 2.0 cm. Yung mga X. Ito naman, 2.0, 2.0. Ayan. Ito ang reason kaya dapat mas manipis yung sa ating dimension para nakikita natin kung alin talaga yung distance. Sunod, itong 6. Ayan, gawan natin siya dito. .0 centimeter.
Then may 3 pa tayo dito. Kailangan natin siyang idugtong dito. .0 cm. Ito 4 yan dito, tas 1 sa taas. So isama na natin. Ito naman 1.0 cm. Ito rin 1.0 din to. Lagyan natin ng horizontal. Yan, X na lang. .0 cm. Ito 150 degrees. Gamit tayo nito. Para maayos. Sa paggagamit nito, yung isa niyang patusok, yung isa yung lapis. Itutusok natin yung patusok dun sa center, tapos iikutin lang natin yung nasa taas. Papaganyan lang. Ayan. Is natin yung sa gitna. Lagyan natin ng 150 degrees. And gaya ito rin at ito 120 at 135. This is 120. Ito naman 135. 135 degrees. Tapos ito 4 cm. .0 cm. This is also 5. So gawan natin siya. So dapat perpendicular siya dito. Yan, pag ganyan.
Ito rin. Perpendicular din dapat siya. This is also 5.0 cm. So, yeah. Yan yung ating isang plate kasama sa plate 3 natin. Okay? So, yan yung tutorial on how to create this plate dito sa part na to. By the way, itong nasa gitna, pwede nyo rin itong i-unipin natin ito. Itong vertical mismo. Kasi ito yung nag-ate. 0.5. Ayan. Para kita natin. Okay. So, yan. Yung ating plate 3. Practicing dimension at saka yung principle sa paggamit. So, kung papansinin nyo, yung mga dimension natin is naka-offset siya. Ibig sabihin, naka-usog yan. Pati yung mga angle. And naka-center siya. May mga type kasi na yung ibang dimension nandito sa labas. Pwede naman yun. Depende sa paggagamitan. Okay? So, yun yung dito sa plate na ito.